So, pag-usapan po natin itong rally itong gaganapin November 15, 16, 17 or 16, 17, 18 ng INC. Hindi lang pala INC ito. Joint forces po ito. Kasama po ang INC, ang KOJC, which is alam naman natin from the very beginning kay Duterte yan. Dahil pinulot niya lang naman po sa kalsada si Kibuloy, di ba? Pinulot niya lang sa unawa, as in from the scratch. Hindi ko nga alam po kung paano po naitayo ang KOJC sa isang malawak na bundok. For sure, gaya na sinabi ni Pebbles Chururut, is merong mga kaibigan mga NPA, si Digong na manununog para mapalayas yung mga may-ari, di ba, na hindi naman nabayaran. Kaya natayo yung malawak na KOJC dyan. And ang JIL po, isama na natin po yung mga DDS. So, bali 4 na grupo po yan. INC, KOJC, JIL, and mga DDS. Sa atin pong mananampalataya, doon po tayo sa kapareho nating mananampalataya. Pare-pareho po tayong dati po dati po kami, simula na mag-iisip ako, is Catholic kami. Siguro simula na mag-iisip ako 3 years to 4 years. Tapos lumipat kami ng JIL. And then, siguro 7 years kami doon. Hindi ko lang kung 5 years or 7 years. Nung medyo na-notice ng mga ibang members, kasama na po ang aking mga magulang, na may mali po, hindi po doon sa simbahan, doon po sa mismong pastor, na may maling ginagawa. So, sabi nila, kaysa magkasala, kasi nagtatanong kami, ba't tayo hindi nagsisimba doon, di ba? Kaysa magkasala po sila, lumipat na lang po sila ng ibang simbahan. Ganun po ang nangyari. So, dati kami GIL. Alam niyo po, nilikha po tayo na ang ulo natin is above our shoulder. Diba? Kasi po, ito po ang susunod, and then susunod po ang puso natin. Binigyan po tayo ng katalinuhan para mag-isip, para hindi po tayo maloko. Susunod po ang puso. Natatandaan ko po dyan sa JIL. Yung sa tatay pa ni Villanueva, nasa Pilipinas pa ako noon, nanonood po kami. GIL pa kami noon. GIL pa ba kami noon? Oh, parang ganun po. Sabi ng tatay niya, biglang umambon po, makikita mo sa TV Umambon po. Kita mo, pumapatak-patak na yung ulan. Ang sabi, yung pong stage ng tatay niya, that time sa Luneta, yung stage ng tatay niya, covered po yan. Covered, may bubong. Pero yung mga nanonood sa Luneta, wala. Mga nakatayo. Bigla pong kung pumapatak-patak na po yung ulan. Ang sabi ng tatay niya, huwag kayong magpayong, sabi niya. Poprotektahan tayo ni God. Nanonood ako. Wala pa akong asawa. Sabi ko, parang may mali. Sabi ko, tay, bakit ayaw niyang pagpayungin? Parang may mali, di ba? Kasi ayaw niyang pagpayungin yung mga members niya na nasa baba. Siya naka-covered siya. Tapos sasabihin niya, wag daw magpayong kasi po protektahan daw tayo ni God. May mga kasama pong bata. May mga bata, meron pa nga ako nakikita mo, may parang 6 months yata, 7 months, di ba? Yes po, protektahan ka ni God, pero protektahan mo ang sarili mo. Di naman sinabi ni God na, poprotektahan kita. Pero ikaw naman, hindi mo pinaprotektahan ang sarili mo, di ba? Kapag ba nagdasal ka, God protect me sa magdadrive ako. Pero kung magdrive ka naman, 120 ang takbo ng sasakyan mo. Diba? Ingatan mo rin yung sarili mo. Yes, poprotektahan ka ni God, pero ingatan mo rin yung sarili mo. Kaya doon po, sabi ko may mali. May mali dito sa tinuturo ng ng pastor. Sana po ganito tayo mag-isip, no? Diyan sa INC, ang tito-tita ko po, INC yan. No? Meron silang attendance, lalo na sa mga ganyang papupuntahin sila sa rally. Ito galing lang po sa tita ko, kasi yung tito ko hindi masyadong nagsasalita, masungat. Sabi ng tita ko, may attendance yan. Pero this time yata, ang rally nila is, ang pupunta lang yung tito ko. Although, kailangan, required po buong pamilya. Kung sino yung miyembro, required buong pamilya. Imagine din mo, di ba? Hindi ko alam kung hindi ko alam kung may penalty ba yan, or may consequences kapag hindi umaten. Pero this time, siguro, against din sila dun sa
inuutos ng simbahan. So yun na lang tito ko po ang pupunta diyan sa rally na yan. Libre po ang service. So dami ginagastos, no? So yun po, 'di ba? Malalaman naman po natin yan, alam nyo. Kasi ang pananampalataya po natin at katapatan natin nasa Panginoon. Wala po sa simbahan, wala sa leader, wala sa pastor. Maiisip mo yan na, or kahit ipag-pray mo na lang, mag-pray ka, doon ka sa isang sulok ng bahay mo, mag-pray ka. Lord, tama pa ba yung tinuturo sa amin ng simbahan? Yung pinapagawa sa amin ng simbahan? Tama pa ba yung sinasabi ng pastor? Yung ipinapasok niya sa isip namin, yung galit, 'di ba? Yung paglaban sa gobyerno. Hindi po ba dapat naiisip natin 'yan? Kasi ako ganun ako mag-isip 'Di ba? Kapag alam kong may mali, nanonotice ko. Kasi kapag pumasok ka sa simbahan, kailangan ma-bless ka. Maalis yung galit sa puso mo. Bagkus punuin ng pagmamahal 'yan, pagpapatawad. Kasi every time na nagpe-pray po ako, yung marami akong bashers, 'di ba? So ayaw ko ma-distract. Kaya, ang lagi kong pray, punuin niyo po ng pagmamahal yung aking puso. Para wala po siyang space doon sa galit. Kasi kung punuin po yan ng pagmamahal, wala nang space sa galit yan Kung puno ng pagpapatawad yan, wala yung space para sa galit. Ganun po lagi, everyday ang aking prayer. So, sana po yung mga INC natin or kasama natin sa pananampalataya GIL. Ewan ko lang sa kay OJC kasi sarado po mga isip niyan Ang INC naman may sinusunod silang batas. May policy sila. GIL medyo mas malaya po sila mga GIL. Mas malaya po silang magdesisyon. So, isipin po natin na tama pa ba ang tinuturo or pinapagawa ng aming simbahan, ang sinasabi ng pastor. Hindi ba dapat, kasi nasa stage si Villanueva, dun sa sermon niya, dun sa misa niya ng GIL, alam mo yun, iba-ibang, yung mga members mo, dumayo pa ang lalayo ng lugar para makinig ng salita ng Diyos, para makapakinig ng magandang balita from the Bible. Tapos, ang itatopic mo, flood control, na kinasasangkutan mo, na nagkaroon ka na ng sangkot sa PDAF noong 2003, 2008 ba yun? Tapos naanoan ka ng 2016, di ba? Dismissal, tapos ngayon na naman, naulit na naman. Itatopic mo doon. Itinatopic ni Joel Villanueva yung ginajustify niya na siya ay malinis. Tapos ito yung ebidensya. Hindi po dapat ganoon, di ba? Kasi pag napunta po yan sa korte, ang maglalaban ebidensya sa ebidensya. Hindi po pwede maglaban ang bibig, ang salita laban sa ebidensya. Kailangan yung nag-aakusa may ebidensya at yung dumidepensa may ebidensya din para manalo, di ba? Ganun po dapat. So sa ating po mga kapatiran, mag-ingat po tayo, baka po tayo po ay ginaguide na sa maling daan. Marami pong nagkalat na bula ang propeta. Tandaan po natin, instead na itong rally na ito, di ba? Ba't natin sabihin sa ating mga pastors, sa ating simbahan na bag-ambag na lang tayo kasi meron tayong mga kababayan na kailangan ng tulong sa Cebu, di ba? Kahit tigpa 5 pesos, 10 pesos yan, di ba? Napakalaking tulong. Di ba? Ba't hindi nila naiisip yun? Kesa dito sa pupundahan nila yung rally nila pero hindi nila kaya mo tumulong doon sa doon sa mga biktima na mga kababayan natin, hindi ba? Parang may mali, di ba? Or pwede ba nating i-move na lang ng December yan instead of November kasi may mga taong kailangan ng tulong natin ngayong November, maraming biktima. Pwede po bang sa December na lang tayo mag-rally? Hindi ba dapat ganon? Marami pang araw. Napakakonti na lang po ang panahon natin dito sa mundo. Kasi nasa panahon na po tayo ng paghuhukom. Repent, magsisi tayo kasi po, promise, ito na po yung panahon ng paghuhukom.
anytime darating po ang ating